Burger Chicken. First time ko kakain sa isang fine dining na buffet. Yung mga servings nila dito, hindi pwedeng ikaw kukuha. Sila ang kukuha para sa'yo. Mukhang malambot. Yan, oh. Super excited na akong matry ang mga ito, kaya naman ano pang inaantay natin guys? Huwag na natin patagalin, i-try na natin! So guys, first time ko lang dito sa Nix One Ayala. First time ko lang din nakarinig at nakakita na meron palang fine dining buffet na ganito. Actually, pwede kang kumuha dun sa buffet area nila. Pero ideally, o-order ka lang through QR code, tapos dadali nila sa'yo. So ayan, umorder na kami sa online. Ito yung mga serving nila. Fine dining yung dating talaga. Kasi ang liliit ng serving, pang isang subo lang. Ayan, ang lak ng plato, pagkaliit-liit nung nandyan. So literal talaga na fine dining buffet siya. At kahit ganun, unlimited, eat all you can pa rin. So, ang rate nila dito, pag lunchtime ng Monday to Friday, 1,988. Pagka weekends naman, ang lunch nila, 2,488. So, ang dinner nila, of course, mas mahal. Ngayon, kung mapapansin nyo, ang daming tao lunchtime. Meron silang, nagka-cut off sila. Super puno ngayon, fully booked sila kasi merong promo si BDO. Imagine nyo guys, 1,988, half na lang yung babayaran. Kaya sobrang daming tao. So anyway, huwag na natin patagalin pa. Ayan. Pakikita ko dyan sa inyo sa site kung paano ako nag-order through QR code. Pipili ka doon ng mga food. So ayan, ito na yung kinalabasan. Hindi ko na alam kung anong mga tawag sa in-order natin. Definitely this one, ang pinaka-familiar, prawn salad. So, yan. Unang titikman natin. Unang familiar tayo. Masarap, just the typical prawn salad. Manamis-namis ng konti. Tsaka mas thick yung ano niya. Yung sauce niya, mas thick. Parang may condensed ata doon eh. Not sure ah. Tapos narinig ko, yung nagsaserve kanina, parang Iberico yung tawag dito. So, narinig ko na to eh. Parang pork siya. Diba Iberico? Calabea. Oo. Sa Choco Asador. Lambot. Malambot. With mashed potato. Very simple yung lasa niya. Very decent din. So ngayon, meron tayong isa pang meat dito. Hindi natin alam kung anong klase kasi sa dami na in-order natin. Ngayon, slice na lang natin. Oil. Curious ako dun sa green sauce. Kaya nga eh. Makapal. Ayan. So, let's try the sauce. I hope it's not wasabi ah. Let's go. Parang siyang peppermint or something. Parang may malamig. Refreshing Yeah. sa palate. Yung parang chewing gum yung lasa niya. Very unique ah. Pero ganoon, very simple yung lasa niya. Try natin yung ito pang isang klaseng steak. So wala siyang kasamang sauce. Try natin. Ito medyo dry na. Siguro dahil kasi kanina pa na i-serve dito. Ito, mukhang solid to. Purely tabato ah. Isasabog. Abangan mo. Let's go. Sa lahat ng mga tinikman natin, parang yun yung pinaka naging highlight yung taba. So, yan.
Let's go. So, nakakatatlong meat pa lang ata tayo. Parang same-same yung lasa nila. Though ito may gravy sa ilalim. May gravy siya sa ilalim eh. Well, buti na lang may added texture. Malaking bagay. So, ito, ayan. Tartare. Very social ang dating. Raw beef yan eh, di ba? Not sure kung raw beef or tuna. Basta may pagka-spicy na siya. Alam niyo yung mga yung sashimi with may mayonnaise na, may timpla na. Though, okay siya. Ito, napakaganda na itsura. Let's see kung ano to. Mukhang malambot. Yan, oh. Wow. Wawawi. Wild naman. Parang ano to I'm not sure if it's chicken Chicken. Kasi parang balat tong Mukhang chicken. nalaglag eh. Let's go. Chicken nga. Alam niyo kung ba't ako natawa? Ito yung in-order ko na inasal. Kita niyo naman, itsura, grabe no? Pinasosyal na inasal. Hindi mo malalaman na inasal siya, grabe. Pero pagka kinain mo, alam mong inasal siya. Masarap. Panalo to para sa inasal na may konting kick na ng anghang. Social version of chicken inasal. Ito, panalo to. So, first time ko kakain sa isang fine dining na buffet. Yung mga servings nila dito, hindi pwedeng ikaw kukuha. Sila ang kukuha para sa'yo. Medyo kakaiba, very unusual. So, hindi ka pwedeng kumuha ng marami tapos hindi mo ubusin, di ba? Naka-portion yan lahat. So, kung makikita nyo, yan, ganyan lang yung mga portions nila. Walang serving spoon. Sila ang maglalagay sa mga plato. Tapos, yun. Tapos, yung iba, pwede rin i-order through QR code. So, itong kinuha ko, nag-start ako sa mga pwede ko nang kunin dun sa buffet. So, not much, konti lang. Pero kinuha ko na lahat ng tingin kong basta very unique yung mga itsura. Ito, try natin. Salmon Poke Bowl. Oh, daming caviar. Daming roe. May rice pala sa ilalim. Very fresh. Pretty good. Pero, ano lang, ordinary lang. Yung mayo niya, yung nagpa-flavor. Yung nakita akong spinach cream yata to. So, kukunin ko na kasi baka mag-collab. Mukhang masarap. I heard spinach high in protein din na vegetable. So, may halong bacon. Very fancy yung lasa. Pati yung texture, very creamy. Oh, pwede na mag-move on. Appetizers lang to. Ito, hindi ko sure kung ano. I think potato. Kala ko noon na scallop. Kala ko rin eh, pero potato lang na may chunks ng salt. Lasang hash brown na maalat kasi may salt on top. Ito, mushroom na may garlic. Try natin. Chase ko na lang. Yun. Kabute. Mahilig ako sa kabute. Very earthy. So-so lang. Pero very colorful yung mga kinuha mo Very appetizing. Maganda dyan, maliliit lang yung serving kaya hindi ka mabubusog agad. Saan ang next mo? Ito siguro. Hindi ko alam, basta I think pork sa loob. Hindi ko na masyado inalam yung mga tawag, basta kinuha ko na lang kung ano yung tingin ko magugustuhan ko. Try natin. Kahit hindi kunin. Marami pa kasi dumadating Dumadating na yung mga orders namin sa QR. So what's next? Beef ribs. So, kumuha ko ng fish. Hindi ko sure eh. Basta fish. Nakalimutan ko eh. Thank you. Tapos, itong beef. Tsaka may corned beef yung isa. Itong medyo red. Start na tayo. Ito yung totoong corned beef. Hindi yung nasa delata. Nasang gravy. Hindi maalat tulad nung nasa delata. Mild flavor lang. Pwede hindi kumukunin ulit. Ito ang gusto ko kasi ito yung part ng beef na masarap eh. Sa may buto. May mga taba Yes. Malambot. Pero hindi masyadong may flavor. Wala masyadong flavor. Medyo plain. Try natin yung fish.
Parang hindi sibas to. Ito nagustuhan ko. Chase natin ng tomato sauce. Pinong-pino yung meat ng fish. Masarap siya, melts in your mouth. Hindi siya yung dry. Kaya nagustuhan ko. Pupunta tayo, may stuffed squid ako nakita na spicy daw. Ayan, may butterfly. So. Pwede na. Pwede Kamusta na. yung mga flavors nila for you? Ano ba yan? May mga Koreans ba? Halo-halo na? Halo-halo eh. So far sa mga na-taste ko, pansin ko yung mga flavors nila. Hindi as intense, hindi as powerful yung mga lasa. Medyo mild lang. Simple lang, very straight to the point. Simple lang, simple, yes. Na-try natin, tofu. Tofu na may meat sa loob yan. Naman natin nakita to dati. Dun sa may sipa na restaurant. Yeah. Chinese dish. Sa Chinese section. Para makita niyo yung loob. Pwede na rin. At ang last na titikman natin, itong pata, pork knuckles. Ito dapat masarap to. Oh, looks yummy naman siya. Dapat. Ito masarap. Lambot? Ito, very flavorful to. Strong yung punch nung pagka-braise niya. And malambot. Camper knuckles din. Melts in your mouth din yung balat ng pork. Pwede balikan. Thank you. Wow, non-stop yun dahil. Ang dami. Thank you. Para nagulatan. Okay, thank you. Salamat. Naparami, ang dami. Hindi na namin alam yung mga tawag sa mga lumabas. Pero basta titikman namin yan lahat. Add to cart lang ng add to cart. So yan, our favorite segment. Magkasama na kami titikim. Sobrang daming dumating, guys. Non-stop na. Hindi namin alam na napasobra pala yung order namin kasi kanya-kanyang add to cart kami. Oo, tsaka Parang nasa shopping lang. para ka nasa Shopee or Lazada eh. May checkout mo lang lahat kasama na sa bayad eh. Nakakatuwa, first time. First time, enjoy din eh, no? Oo, enjoy Okay, natin. simulan na natin kumain. Tapos, Ang ganda ng itsura eh. alam mo yung vibe dito, very tanghaling tapat kami pumunta pero very cozy, very homey, madilim sa loob. Oo, Ah, parang ang basta parang bar. ang social ng dating. Yes. Nakakagana kumain. Tapos nakaka-fancy ng pakiramdam. Buti pala nung nag-ayos tayo kahit papaano. Oo nga, buti nag-polo ako. Eto, curious ako dito. Mauna na ako sa'yo. Oo, game na. Dito sa Octopus. Sabayan na rin kita. Yun. Relax. Ano ba yan? Meron siyang juice eh, no? Mainit-init pa. Ah, wow. Okay to ah. Caviar. Ganda ng texture kasi Oo. bagong luto eh. Mainit-init pa. May ano pa, ano to? Egg? Tusok na lang. I-fork mo na daw yan. Dagdag texture, pampa-crunchy, hindi ko alam. Pero, Walang lasa eh, no? Parang cream, parang yung yolk lang, egg yolk, no? Sarap yung octopus. Thank you! salamat. Pusit naman. Wow! Pakita natin, ang ganda na itsura, oh. I-fork ko na lang. Kasi, Ito, hindi appropriate. iisang subo ko. May rice. May kasama siyang rice Ah, underneath. cute niya. Cute. Ako lengua na may sauce. Go. Sarap kasi laging bagong luto. Pagka-order mo, tsaka lang nila ipe-prepare lahat to. Pero mabilis lang nila ma-prepare yan. Less than Oo. 10 minutes na sa table mo. Kala ko nga matatagalan kasi sabi nung nag-assist sa atin, 10 to 15 minutes pag nag-order ka. Pero actually wala. Bilis na eh. Which is good ah. Nag-panic kasi kami. Sabi 10 to 15. Sabi 15 to 20 kaya umorder ako ng marami ulit. Nagtad-tad kami ng So, order. itong nakahain, meron pa yan. May lalabas pa. So far, fun na. Fun eh. Fun siya. Siguro pagdating sa lasa, very decent, very simple, masarap naman. Tsaka hindi siya pricey. Hindi pricey, yon. Hindi talaga pricey. Fun lang siya gawin, no? Especially siguro kung may visitor ka from ibang bansa. Kasi social yung dating. Ayan, may padating na naman. Thank you. Thank you so much. Ang cute nung laksa. Pwede ba tayo mag-jump sa ibang topic? Kasi dun sa in-upload namin na house tour, yung dun sa Lane Bernardo Unfiltered 2 days ago, may mga nabasa ako sa comment section na mag-ano raw ako, mag-dive deep into dun sa Very interested sila dun very sa mga... interested sa spiritual practices na meron, na ginagawa ko, namin pala.
Nag-start ako dito namulat ako sa mundo na to yung 2012. Hindi pa kami magkakalala. Doon ako nag-start ma-curious sa mga ganitong bagay. Kung maalala nyo, ang nasabi ng mga tao sa atin or society, to see is to believe. Tama. So, kailangan mo muna makita bago mo paniwalaan ng isang bagay. So, ako naman, siyempre, nung time na inaaral ko itong mundo na to, hindi ko maintindihan yung to see is to believe. Hindi siya nagtutugma dun sa mundo na yon. Kumbaga, ang sinasabi ng tao, to see, kailangan mo munang makita, okay, makita ko na may 1 million ako sa bangko, tsaka ako maniniwala na mayaman na ako or milyonaryo na ako. Pero kailan pa mangyayari yun, di ba? Kailan magagawa ng isang ordinaryong tao yun, yung 1 million na yun sa bangko. Nung nag-dive deep ako dito sa mundo na to, na-realize ko and na-figure out ko na yung tinuro sa atin, laging opposite. It's the other way around. Kailangan maniwala muna para makita yung resulta. In short, mag-start yan sa mind, sa imagination natin. So like, pwede ako magbigay ng example. Sige. Kasi, syempre, kailangan medyo kahit paano layman's term. Oo. Yung maintindihan ibang tao, baka maguluhan sila. Masyadong woo-woo. Oo. Pero ano to kanya-kanyang paniniwala. So, sa mga curious, eto, kaya pinag-uusapan namin kasi may mga curious malaman. Hindi ko sinasabing ito lang yung way, ha? Yes. Ito lang yung nag-work sa akin versus yung mga tinuro sa akin before ng kung sino man, school, teacher, parents, whatever. So example, paniniwala ng tao before, kapag oras na nag-hit ng 40 years old yung age mo, sakitin ka na, mahina ka na, matanda ka na, kapapanot ka na, kailangan mo na ng maraming maintenance. Kasi yun yung nakikita nila. To see is to believe, diba? Yun nakita nila sa older people. So yun yung naging paniwala nila. So ngayon, yung mga naniwala dyan, pagdating ng 40, Nangyayari nga. nangyayari syempre, diba? Kasi yun yung belief system nila. Yun yung pinaniniwalaan. Na hindi naman sila aware na yun yung paniniwala nila. Ano yan? Collective yan ng mga sinasabi ng tao sa paligid, environment. Kinikilabutan ako, alam mo kung bakit? Kasi connected yan sa vibration and sa manifestation. Manifestations, yes. Kasi without you knowing, na minamanifest mo na okay, pagdating ko ng 40, may sakit ako, diba? So, yun. So, ito, example pa sa. So, ako, 43 na ako. Walang maintenance, walang vitamins, walang kahit ano. Basta whole food lang kinakain ko. Nag-workout lang ako ng twice a week. And isa, importante yung stress level ng mind ko. Kailangan wala yan. Pero kung titignan nyo, lahat ng tao stress. Diba? Wala akong kilala na hindi stress. Bihira, small percentage lang. So yung mga stress ng tao, saan nang gagaling? Tatlong bagay lang pinanggagalingan ng stress ng tao. Huli is, actually in any order to, pero it's either relationship, money, tsaka health. Yan, interchangeable yan. Hindi lang isa, ha? Pwedeng lahat yan sabay-sabay na i-stress yung tao sa ganyan. So ngayon, pag stress ang isang tao, ang stress kasi mababang frequency yan. So yun, may nagtanong sa akin ano raw yung mga frequency. So ang stress level ng isang tao, mababang frequency yan. So yung stress na yan ang dinadapuan ng sakit. As in, magnet sa mga sakit yan. Kaya mapapansin nyo may mga healthy living na tao. Pero ba't nagkaka-cancer, ba't nagkaka-heart attack? Bakit Diba? minsan nagugulat sila, bakit maayos naman ako kumain Oo, nagja-gym naman ako. Bakit healthy lifestyle naman ako batok naman ako or sexy naman ako, hindi naman ako mataba. Bakit merong kulang, diba? Which is, kung paano ka mag-isip. Sarap na to. Talaga. Yung stress level ng tao. Very important. Yun yung number one. Hindi lang siya natatapos sa, okay, maayos na kumain. Diba? Lambot Oo nga. Hindi na natin alam po ano yun. Tapos, isa pang sample. Ako, pagka umalis kami, sobrang galing ko maghanap ng parking. As in, sobrang galing. Yung parking ko, lagi malapit sa entrance. Kasi ayoko naglalakad sa basement or kung sa parking area, kung saan man. Dahil yung fumes ng sasakyan, nandun lahat eh. So, ayaw ko yan. Kaya lagi kong hinahanap yung malapit sa entrance. Kahit anong puno ng parking, laging may sasakto sa akin na malapit. May aalis bigla pagdaan ko na nandun malapit. Pero bakit? Paano nangyayari, di ba? Una-una, wala akong fear na wala akong mahanap na parking. Hindi ako takot na walang mahanap. Sa utak ko lagi meron yan. Meron yan. Bahala na si universe. Sigurado meron yan. So kumbaga yung faith ko na may parking ako pagdating ko dun sa car park. Meron yan. So, laging meron. Bihirang-bihira lang yung wala. Siguro kung wala, ibig sabihin yung mind ko ang may problema. Kung nahirapan ako maghanap. Ito medyo malalim So, try nyo intindihin. Yung outer world natin, which is yung
reality natin outside ng body natin. Yan yung manifestation or reflection ng inner world natin. Kung ano tumatakbo sa utak natin, kung ano yung nararamdaman natin, magmamanifest yan sa outside reality natin. Sample tayo sa mga medyo less fortunate na tao. Lagi nilang maririnig mo sa kanila, mahirap lang kami, mahirap lang kami, mahirap lang kami. So, sa subconscious mind mo, Malalim na yung paniniwala nila na mahirap sila. So, walang way para umangat. Kasi yun na yung paniniwala nila eh. Since birth yan na paniniwala. Kaya magtataka kayo, bakit ang the rich are getting richer, the poor are getting poorer? Bakit yung mayaman ang mayayaman? Tama, may mga corrupt na tao. Tama, may mga politicians natin, mga corrupt yan. Pero bakit yung mayaman pa rin sila? Kahit corrupt sila. Kasi ang manifestation or ang law of attraction, very neutral yan. Hindi yan papanik sa positive or negative. Neutral yan. hindi aware yon sa, okay, eto, may ginawang completely Sa religion yon. Sa religion lang yon na may positive and negative. Pero ang law, one of the laws, ang laws ng universe, very neutral. Pwede mong gamitin into positive, pwede mong gamitin into negative. Nasa tao yan. Nasa moral ng isang tao yan. Kung saan mo gagamitin. Which is for me, sa dalawa lang siya umiikot. Kung ano yung pinaniniwalaan mo at kung ano yung nararamdaman mo. Yes, tama. So, kung naniniwala ka, nayayaman ka or mayaman ka, Okay. at nafe-feel mo na mayaman ka, walang way para hindi mangyari. Matter of time na lang. Yes. We have something family happy. Would like to greet you. Happy birthday! Thank you. Ito nga pala. Birthday pala niya. Thank Birthday to you. Happy birthday to you. Sayang sana kita sila. Birthday, happy birthday. Happy Thank you. birthday to you. Salamat. Thank you. Our birthday celebrant, ma'am. Ano yan? Enjoy your day, ma'am. Thank Salamat. you. Thank you. May tequila shot pa, oh. Oo nga pala, nabanggit ko sa kanila. Ang birthday pala niya today. Yes. July 31st. Thank you. Last day of the month. Okay, birthday niya. Again, birthday niya. Ilang taon ka na? Pwede ba sabihin? Wow. 37. 37 na. Hot pa rin. Walang kupas. Pwede pa umisa, hindi, joke lang. Ayaw na. Ayaw na. Buti naman umayaw ka na. Pwede na. Pwede na. Okay, so anyway. Ewan ko, nasa ba tayo na stop? Di ko naman. Hindi, doon sa kailangan na feel mo at pinaniniwalaan mo. Dalawa lang yan. Oo. Ikaw So na. kung gusto niyo kasi yung manifestation, law of attraction, pinag-aralan ko ng matagal yan. Years ko inaral yan, pero na-master ko. Kasi- Napakahirap kung ikaw di ba? Parang ako nahirapan ako nung tinatanong ko siya, paano ba? Parang napakadali sa'yo, pero ba't sa akin hindi nagsisink in? Basta ako, taon siguro bago ko fully naintindihan. Taon talaga, kahit ako. Simple yung konsepto ng manifestation, pero mahirap siya gawin. Mahirap yung application. Yes. Pero just to simplify, sabi sa Bible, di ba? Do not do unto others what you do not want others to do unto you. And vice versa. Gawin mo sa iba yung gusto mong gawin ng ibang tao sa'yo. Yun ang basic na principle ng manifestation. And law of attraction. Yun yung golden rule eh. So, huwag ka gagawa ng masama para walang masamang bumalik sa'yo. And other way around, gawa ka ng mabuti para maraming mabuting babalik sa'yo, di ba? One of the laws ng universe yan, hindi natin pwedeng, whether we like it or not, nangyayari yan. So, tayo, mga tao, kami conscious na kami sa manifestations namin. Pero, general population, very unconscious yan. Hindi sila aware na nagmamanifest sila. Diba ito, binabanggit ng iba, careful what you wish for, di ba? Oo. Malalim yun, may very meaningful yun, totoo yun. Careful ka sa lumalabas sa bibig mo, careful ka sa iniisip mo, careful ka sa pinaniniwalaan mo. Kasi eventually, yan yung mangyayari. Whether positive or negative. Yes. So kung wish mo maging bilyonaryo ka, kailangan mo maniwala muna bago mo makikita yung resulta. Bahala ng universe sa how kung paano mangyayari. Same concept with negative na mangyayari. So kung tingin mo madadapa ka, kung masyado kang, lagi nasa isip mo, dapa, yun ang Laging fail, magmamanifest. di ba? Oo. Kunwari, laging fail yung nasa isip mo, ay, di ko naman kaya yan eh, hindi ako magaling dyan, or di ba? Mga kung ano-anong limiting beliefs yung tawag. Yun yung mangyayari. Yun talaga yung mangyayari. So, na-apply ko to sa business namin. So, yung business namin, syempre,
syempre may expenses ako every day yan, may lumalabas na pera. Pero, ang ginawa ko, inalis ko yung emotions ko dun sa pera. Para sa akin, numbers lang yan. Kung kunwari may kailangan akong bayaran na ganitong amount, sabihin natin 700,000 para sa mga inventory ko. Hindi ko iindahin na shocks may lalabas na 700,000. Ang sakit naman. Actually, grateful ako na may lumalabas na pera. Grateful ako na nagbabayad ako ng mga ginamit ko sa credit card. Grateful ako na ganyan. So, dahil grateful ako, Non-stop. ano ang bumabalik, di ba? Yung gratitude ko, pinabalik yan ng universe ng more abundance. Kasi grateful ako, na-appreciate ko lahat. O ngayon, kahit magkano lumabas, babayad akong tax 1.5 every 3 months, di ba? Parang sa ordinaryong tao, umaaray yan, nasusugatan, di ba? Umaaray yung puso, magagalit sa government, dito lang mapupunta yan, ganito, ganyan, sa bulsa lang nila. Pero yun nga, ano yun eh, di ba? Negative thoughts yung mga yun eh. Na hindi mo alam. Na hindi nila alam Nakaka-apekto. na nakaka-apekto sa future or sa kung ano man, sa anumang reality yung gusto mong i-build. So kaya ako, ang ginawa namin sa family namin, lalo na sa kids, long term ako mag-isip, 10 years from now, 20 years from now, ano yung gusto kong ma-reach namin sa kanila. So hindi ako naka-base sa anong mangyayari in 1 year, 2 years. Hindi, wala akong pakialam dyan. Basta consistency yung ginagawa ko sa investment ko sa para sa mga kids ko. Basta very, very deep to. Hindi lahat open sa ganito or hindi lahat naniniwala sa ganito. Pero kaya nga, kanya-kanya yan, di ba? Ito yung nag-work sa amin. Hopefully, sa mga interesado at naiintindihan, mag-work din sa inyo. Yeah, whatever works for you, gawin nyo. Hindi lang ito yung only way. There are multiple ways, infinite ways para ma-reach yung mga goals natin. Ito lang yung nag-work sa amin. Talagang 1 million% na effective. Very effective. Super effective. Kaya parang, ano yun, magaan din sa pakiramdam pag wala kang fear, wala kang worries. Parang the more wala ka iniintindi ganon, the more mas maraming dumadating. Kasi dati, nung before ako namulat dito, everyday gigising ako ng may anxiety. Ako din. Parang hindi ko alam ba't ako kinakabahan pagkagising. May something na mabigat or nanginginig sa dibdib ko. Hindi ko alam galing saan. So yun pala, yun yung fear, diba? Yun yung fear na naka-ingrain sa atin na hindi natin talaga unconsciously nandun na May tawag dyan eh. Yan yung pinaintindi sa atin na okay, midlife crisis ka, kaya parang may anxiety. Kasi diba, nilabelan nila. Nilabelan nila. Sabihin nila, okay, normal yan kasi sa age mo, pressure, wala ka, after mag-graduate or takot kang ano mong saan pupunta yung career mo, wala kang ginagawa. Ninormalize nila yung ganong frequency na mabababa, may fear, may shame, may anxiety. Normal lang yan kasi diba, dumadaan lahat dyan. Yeah, pero yun nga, hindi beneficial for us. Hindi ko nga na sinabi ng society yun yung totoo. Wala rin naman masama kung mapagdaanan mo or ma-feel mo yun. Okay lang din naman. Kasi as long as nabubuhay tayo, okay lang din naman ma-feel yan. Pero yun nga, may consequence lang dyan sa bawat na-feel at pinaniniwalaan mo. Wala namang masama dyan. May consequence lang. Yeah, actually, hindi naman iniiwasan dapat. Dapat hinaharap. Dapat nag-a-ask ng questions. Bakit ko na-feel to? Anong rason? Diba? So ngayon, mag-start ka mag-dive deep sa sarili mo, maintindihan mo yung sarili mo, malalaman mo kung saan ka mag-a-adjust. Parang ako, bakit ba ako may anxiety? Kasi wala akong pera nun. Yung pressure sa akin ng mom ko, sobrang bigat. Hindi ko ma-handle. So everyday, gigising ako ng mabigat yung pakiramdam ko. So syempre, anong gagawin ko? Hanap ako ng escape, di ba? Inom, gigimik, ayoko nagstay sa bahay, hanap ako ng lakad with kaibigan, ganyan, whatever. Hindi siya healthy in the long run, di ba? Kasi ginagamit ko yung mga yun para pagtakpan yung anxiety, pati yung napifeel ko eh. Parang pa-feel good, hinahanap ko yung something na magpapa-feel good sa akin. So hindi siya beneficial talaga. Eh syempre, dumating yung time na na-depressed din ako. Ayoko nang lumabas, hindi na ako nag-e-enjoy sa labas. Bahay na lang ako, pero pag nasa bahay ako, super lungkot ko naman. Shit, ano bang buhay to? Parang loser ko naman, gano'n. Yun, kaya siguro sobrang naging interesado ako dito sa mundo na to. Spiritual, well, may term to eh, hindi lang to spirituality. Quantum physics yung tawag dito. May science behind this. Hindi lang siya yung basta naniwala ako, yun na. Actually, yung mga generation nga ngayon, sobrang swerte eh, kasi available na to online eh, di ba? Yeah, kumbaga, online. kung paniniwalaan lang nila, kasi tayo, wala naman naghain sa atin nito eh, di ba? Wala naman nagturo. I mean, magsisik ka lang talaga eh.
Yeah. Diba? Kaya yung mga generation ngayon, sobrang swerte kasi may mga coaches na lumalabas. Basta yung mga legit mga totoo na Oo, nagtuturo talaga ng ano. Maraming fake titignan nyo rin yung mga tao nagtuturo niyan. Ito, maraming fake, maraming alam lang yung mga knowledge, pero hindi rin nila na-apply sa buhay nila. Marami akong kilalang ganyan. Right. Kasi malaking bagay na hindi mo lang basta itinuturo to, isinasa buhay mo din. Diba? Eh, yun ang mahirap na part. Mahirap na part yun kasi paano ka paniniwalaan kung ito yung sinasabi mo, dapat ito, ganito, ganyan. Eh kung ikaw mismo, hindi mo nga nagagawa. Bigyan ko kayo ng isang simple step para somehow magkaroon na kayo ng kickstart dito sa kung trip nyo tong mundo na to. Kickstart sa journey na to. Spiritual journey or spiritual path. Pwede kayo mag-start sa meditation. Meditate ka lang ng mga like 15 minutes pagising bago mo kunin yung phone mo. Tahimik lang, ka lang, tahimik, naka-cross yung legs. Tsaka 15 minutes bago matulog. So ang goal ng meditation is to let it be. Wala kang iisipin na kahit ano. Nakakatuwa lang na yung kids namin, in-start niya ng turuan yan. No? Nakakatuwa. So bago matulog, niyayaya nila ako palagi mag-meditate. Tsaka pagising. Magte-thank you kami kung ano yung nangyari for the day bago sila mag-sleep. Nakakatuwa. Nagulat din ako, kala ko ano lang. Para sa 6 years old, tsaka 3 years old. Kagabi yung kid ko, natutulog na ako, ginising pa ako, yung 3 years old si Baron. Sabi niya, Paya, join us, meditate tayo. Kaso antok na ako, sabi ko, ikaw na lang. Pero babawi ako tonight. Yun, meditate. Meditation, basta katahimikan, silence. Sa silence pumapasok yung mga ideas, yung mga strategies, tsaka yung mga sagot sa mga questions. Net, tsaka ano rin yun parang kumbaga, you're giving yourself a break kahit sa 15 minutes lang sa morning tsaka bago ka matulog. Parang yun yung pinaka-break mo na wala ka iniintindi, wala ka iniisip, completely blanco. Diba? So sa morning, ganun, maganda. Start mo yung day mo nang nag-meditate ka, clear mo yung mind mo. Tapos, 15 minutes lang yun, maikli lang yun. Tapos sa gabi, bago ka matulog, yung meditation mo is about gratitude. Think of 5 to 10 things na grateful ka for that day. Tignan nyo gaano kalupit yung magic ng gratitude tsaka ng gratefulness. Tignan nyo yan, malupit yan. Sobrang lupit yan. Maka-simple things, di kailangan big things. Thank you sa aircon, thank you sa pagkain. Thank you, hindi ako pinawisan. Thank you, safe kami today. Walang nangyaring whatever na negative. Thank you, mga kids ko healthy. Thank you. Thank you, nakakuha tayo ng slot sa parking lot. Oh, yeah. Mga small things lang. Diba? Very powerful. Pagka nakita nyo na yung resulta, sobrang ma-addict kayo. For sure. Yeah. For sure, ma-addict kayo. Very addicting Kasi na. dati, nung meditation kasi, umaabot na ako ng 1 hour, 30 minutes. Wala pang kids noon, umaabot na ako ng ganun. Katagal mag-meditate. Bread. Tama, bread. Pasta. Pasta. Oh. So yun, ang haba na nito I hope sana, gusto lang naman namin is yung nare-reach natin or napupuntahan natin or yung journey natin na ganito, yung masaya lang, yung, lahat ng gusto nating makamtan sa buhay, na-reach natin. Gusto namin sana sa mga viewers namin ganun din. Yun lang. Basta share lang kami ng nalalaman namin. Whether nag-resonate sa inyo or hindi, okay lang. Yeah. Wala namang pilitan. Isang tao lang matulungan namin, malaking bagay na yan. Tapos, one last thing, di ba? Yung stress kasi, ano naman yan ang stress, kasi itong ginagawa namin, skills to na kayang matutunan ng kahit sino. Basta open-minded lang. Hindi yung, basta may mga tao na, hindi ko nasasabihin kung sino, pero kung anong klaseng mga tao, pero basta open-minded lang, magigets nyo to. So yung stress level natin, kayang-kaya nating kontrolin yan. Example, pag stress tayo about finance natin, financial situation natin. Ang ginawa ko, sabi ko kay Lane, wala na akong target na amount kung magkano yung gusto kong kitain. Sabi ko na lang, basta unlimited, di na uubos. Okay na ako doon. So, doon pa lang, natanggal ko na yung stress sa utak ko na shucks, wala pa akong 500 million. Paano ko ma-reach to? So, wala na eh. Dinisregard ko na yun sa utak ko. Tapos, yun lang. Focus lang sa mga things na nakokontrol natin. Mga bagay na out of control natin, let go. Wala tayong magagawa dyan. Whatever result, tanggapin. Tapos, move on to the next. Ganun lang.
So, yung mga negative na nangyayari, lagi may silver lining yan. Lagi yan. Walang isang scenario na walang silver lining. Kaya, whatever scenario kaming mapadaan, whether negative yan, yung brother, yung older brother ko na nag-pass away 10 years ago. Paano ako naka-move on doon, di ba? 1 year apart lang kami. Very close kami. Pero paano ako naka-move on? Paulit-ulit ko na sinabi sa utak ko. Kasi heart attack siya eh. First and last heart attack niya habang nagda-drive. So, quick lang yung death niya. So, yun ang lagi na sa utak ko. At least hindi na siya nahirapan. At least hindi na siya na-bedridden. Kasi kung nabuhay siya, bedridden yun for sure. Gulay na siya nun. At least walang nadamay na iba. Diba? At least walang pumatay sa kanya or something na mayroon pa kami kailangang asuhan or diba? May resentment or magagalit pa kami sa isang tao na at least walang ganon. Tapos nung Peaceful yung pagkakawan. tapos nung nag-pass away siya, parents ko natutong mag-enjoy na ng buhay, hindi na puro work. Kami rin, natuto mga kapatid ko, parents ko kumain ng maayos, better na yung food namin, hindi na basta-basta. So, ang daming positive na nangyari despite dun sa situation na yun. So, kumbaga, ang nangyari, sinacrifice ng brother ko yung life niya para mag-evolve yung life namin magkakapatid and ng parents namin to a better lifestyle. Diba? So, yun yung silver lining para sa akin. So, mabilis ako nakamove on. Ayun lang. I'm sure, looking down, yung brother ko looking down sa amin, happy siya na hindi napunta sa wala yung pagkawala niya. Diba? May napuntahan na positive. Comment kayo below kung sa Unfiltered, anong topic yung gusto nyong unahin na talagang dive deep natin. Pwedeng love, pwedeng relationship, pwedeng... Second channel to? Sa Unfiltered. Okay. Pwedeng spirituality, pwedeng... Lahat ng questions nyo, lagay nyo na dyan. Pwedeng Or finance, career, Oh, yeah. kung ano man. kung ano yung majority. Health, di ba? Yan, health. Magaling din ako dyan sa health. Ayun, dito kasi Okay. hapyaw-hapyaw lang eh. Sige, so yun lang. Masyado na mahaba to, guys. Hindi na namin patatagalin para ma-enjoy pa namin. Kuha pa kami ng next batch. Sa mga hindi namin natikman. Ako na-enjoy ko to. Fun siyang gawin. Order, para kang nag-shopping lang. So ako, pwede kong balikan. Pero pagdating sa lasa-wise, well, hindi ko pa naman natikman lahat. Yung mga natikman ko ngayon, medyo so-so. Very decent naman. Hindi lang ako napawaw sa iba. Pero masarap naman. Wala lang wow factor. Pwede na, very decent. Ito, it's all about the experience. Yeah. Yung food, masarap naman yan basta fasted kayo. Ito, order na kami ulit para sa next na dadating na food. Kasi Okay. bitin pa ako para magpapaalam na kami. So yun lang, guys. Thank you for watching. Till our next video. Bye!